ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque na nasa the Netherlands ngayon. Ito ay matapos isyuhan ng warrant of arrest si Roque ng Angeles City Regional Trial Court dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 kaugnay ng pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo. Una nang naaresto ang isa sa mga kasabwat umano ni na Harry Roque pati ni Cassandra Ong sa Mabalacat, Pampanga. Kaugnay niyan, magkakasama natin si PNP CIDG Director Major General Nicolas Torre III. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po at magandang tanghali sa inyo mga tagapakinig. May tugon na ho ba ang Interpol dito nga po sa inyong hiling na maglabas ng red notice laban kay Attorney Harry Roque? They are still in the process of evaluating the request. Pero we are very confident naman dahil sa mga ganyan, routine naman yan at napakasimpleng case yan. Napakasimpleng process lang yan. Because there's no question naman na meron ng valid warrant from a Philippine court at ang kaso ito ay kaso rin naman sa iba-ibang mga bansa. Kailan po natin inaasahan yung kanilang approval or tugon doon po sa ating request? Well, wala tayong timeline para dyan. Pero hindi naman tatagal yan, ma'am. Anytime yan, lalabas yan at magkakaroon ng approval yan. Kailan Especially na meron na namang move ang ating DFA na ipakansel ang passport ni Harry Roque. Oh, ayun. Speaking of the cancellation ng passport, ay kanselado na ho ba ito? Wala pa po ang latest information. Nakita ko lang sa aming mga updates at nakita ko rin sa social, sa mainstream media na nirequest na rin ng DFA because that's one of the things that priority ngayon para ma-expedite ang pagbabalik ni Harry Roque dito sa bansa. So ito po yung kaso na nakasampa na sa kanya and eventually pag nakansela na yung passport, ito po yung gagamitin na rason para makauwi po si Attorney Harry Roque. Ito pong Interpol Red Notice, paano po ito nakakatulong sa pagsasakatuparan po ng warrant of arrest laban kay Roque? Ang Interpol kasi is a platform of cooperation ng mga bansang miyembro niyan. The member countries have come to agreement to aid one another in cases like this, such as extradition of wanted persons or fugitives that have crossed boundaries at lumipat sa ibang bansa to escape prosecution dito sa kanyang kung saang bansa siya ay naasunto. So Interpol will be the platform for cooperation para ma-expedite ang mga ito. Ang depensa po ni Attorney Roque, bahagi lang daw ho ito ng political persecution. Kaya nag-apply siya ng asylum sa the Netherlands. Kailangan muna bang hintayin yung decision po ng asylum application niya bago makapaglabas ng red notice? Sagutin ko na muna yung nauna kung hintayin ba ang asylum ng Netherlands. Internal machinery ng Netherlands ang mag-take niyan, pero siguro naman makikita naman ng Netherlands na itong kaso ni Roque hindi naman ito kung anong klaseng kaso, kundi talagang kitang-kita na human trafficking ito and that is punishable in most parts of the world. At pagkatapos sa accusation naman sa depensa niya na ito ay political persecution, abay abogado siya, naiintindihan niya yan kung ano political persecution, and alam naman natin ang kanyang history of spewing fake news at saka misinformation and disinformation and outright lies. Wala siyang political persecution dito sa bansa natin at hindi siya pinipersecute ng bansa natin, kundi siya ay hinahabol sa kanyang mga ginawa na may mga complainant, na-recover natin ang mga traffic persons, na mga tinotorture doon sa mga POGO at with attendant crimes na mga ginawa nila doon sa POGO operations na ngayon ay pinasarado na at in-outlaw ng ating presidente. Pero sir, pwede po ba general na kung kunwari man po ay ni-recognize na po ng Interpol yung red notice, so hahanapin na nila kung sakali man pong mahuli nila
Sa gitna po ng political asylum, yung asylum na hinihiling po ni Attorney Roque, pwede po bang hindi nila yon ibigay kung sakali sa Interpol? Hindi siya ibigay sa Interpol? Ayoko pong paunahan kung ano man ang gagawin ng Dutch government regarding kay Harry Roque, ano? I mean, But we just would like to emphasize na si Harry Roque ay nahaharap sa isang heinous crime dito sa bansang Pilipinas. I just don't know if makumbinsi niya ang ibang bansa na siya ay inosente at siya ay hindi dapat ibalik sa Pilipinas sa cases na yan. Because I really doubt it na siya ay paniniwalaan at nakikita naman na sa mainstream media, sa social media, kung sino siya at kung ano ang kanyang background. But obviously, of course, tuloy pa rin ang formal channels na gagamitin ng ating bansa, including the police, including the police attaché program, para maibalik siya sa bansa pag ma-clear na ang mga legal processes. Tayo naman ay gusto nating gusto nating i-emphasize na sa gobyerno po ng ating Pangulong BBM, tayo ay stricter to the rule of law. Talagang sumusunod tayo sa sistema ng batas at ating ine-exhaust ang mga legal means and the formal channels para sa mga trabahong to. At wala tayong balak na lumabas man diyan sa kung ano ang sinasaad ng batas. Una na pong naaresto ang isa sa co-accused ni Roque at Cassandra Ong. Ano po ang partisipasyon nito sa illegal na operasyon ng POGO sa Porac, Pampanga, General? Well, itong nahuli natin ay operations officer ng isang security provider doon sa operation sa Porac. Nakita naman natin sa CCTV kasi, di ba, may mga foreigners doon na gusto nang tumakas at dahil sa mga unlivable and unhuman-like living conditions, nakakalabas sila sa mga barangay at nakakahingi ng tulong sa mga otoridad, including the barangay officials. At nakakita natin ito ng mga videos na kumalat sa social media. Itong nahuli natin ay operations officer nito ng security agency na naghahabol sa mga taong ito. At ito sila yung mga nagbabalik against the will of these people to those POGO operations kung saan sila ay patuloy din na tinotorture, sinasaktan at doing things that are against their will already. Wala naman sa kontrata ng kanilang trabaho. Ano naman po ang estado pa ng iba pang co-accused ni Attorney Roque? Gaya nga po nitong si Cassandra Ong. Hinahanap pa rin po natin sila at hindi naman magtatagal yan at makukuli natin ang mga yan sa kung saan man sila nagtatago. Pero maklaro na dapat ay sumuko na rin siya, hindi po ba? Dapat naman talaga, lahat ng mga naakusahan ng ganyan ay sumuko at harapin ang kanilang mga pananagutan sa batas. Sila naman ay ipag-provide ng abogado ng ating gobyerno at yan naman ay nakasahad sa iba-ibang mga regulations, rules and regulations, law, ang mga batas ng ating bansa na kung sila ay hindi maka-afford ng abogado, bibigyan sila ng abogado para depensa at siguraduhin na ang kanilang mga karapatang tao ay napoproteksyonan. Nakakasiguro pa rin ho ba tayo, General, na nandito pa sa bansa itong si Cassandra Ong? Kasama po yan sa ating mga bine-verify pero may pronouncement naman ng ating mga related agencies, ang Bureau of Immigration, at nagsasabi na wala naman silang exit records dito sa ating immigration files. So we are hoping and we are assuming na nandito sila kaya hinahanap natin sila. Meron ho ba tayong mensahe, panawagan, apela kay Attorney Harry Roque, General? Sa atin lang naman is may batas na ngayon ay nananaig dito sa bansa natin. The law and order is prevailing in the Philippines and he is facing a serious case in the courts. Siya ay isang abogado at officer of the court. So I believe that ang tamang aksyon ay harapin ito at tingnan kung ano ang kanyang mga magiging depensa sa akusasyong ito. So he has to be back in the Philippines and sooner or later, he will be back.
Isingit ko na rin po, Major General, yung manhunt operation laban kay dating PNP Anti-Kidnapping Group Head Superintendent Rafael Dumlao III na suspect nga sa pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Ano na ho ang update dito? Sa ngayon po ay nag-intensify ito ng manhunt kay former Colonel Dumlao. At sa ngayon ay may mga leads naman tayo para mahanap siya sa kanyang mga posibleng pinagtataguan. Kumusta rin ho yung pagtugon ninyo sa mga krimen sa bansa kung saan nga target ang mga Koreano at Hapon? Ang ating mga anti-crime programs naman ay para sa lahat. At kung may mga emphasis tayo sa mga specific na mga nationalities like the Koreans and the Japanese, ay base yan sa statistics nating nakikita. At sa ngayon naman, obviously, yes, may mga nangyayari. Pero wala naman nung nangyayari. Nagaya ng 2016 na ang isang Koreano ay pinatay mismo ng isang pulis yan at inremate pa. Yan ang naging resulta ng kagwar na in-implement ng isang Colonel Dumlao na ngayon ay naging wanted na. Balikan ko lamang po ito kay Dumlao. 2016 pa po ito. Bakit ngayon lamang po natin hinahanap? Hinahanap po yan noon pa man dahil yan ay na-convict lang lately. Lately lang lumabas ang finality ang reversal ng kanyang conviction dahil na-convict na ho yan and then na-reverse niya at ngayon ho lately ay bumalik na ulit at naging epektibo na naman ang kanyang warrant of arrest. Kaya hinahanap na naman ho natin siya. Last year na ho naging epektibo ulit ang kanyang warrant of arrest pero ang time na tumatakbo ang drug war ay talaga pong wala ho yan. Hindi ho gumana ang kaso na yan. At 2016 ho yan nangyari during the height ng Duterte drug war ho yan. General, panghuli po, sa June 7 na matatapos ang termino ni PNP Chief General Romel Marbil at isa ho ang inyong pangalan sa matunog na papalit sa kanya. Ano ho ang reaksyon nyo on this? Well, I am honored and humbled by the fact that I'm being considered for the post. Pero yan ho ay isang prerogative ng ating presidente. Ayoko hong pangunahan. Ang masasabi ko lang po, I am a professional policeman at I follow orders whatever it may be. So ako'y nagpapasalamat lang sa inyo at sa mga sumusuporta at mga nagno-nominate at ako'y nako-consider. Marami pong salamat sa inyong oras, CIDG Director Major General Nicolas Torre III.